Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang kaso ni Katie Pham, isang batang Vietnamese American na ang buhay ay biglang nagwakas sa isang karumal-dumal na krimen na yumanig sa tahimik na komunidad ng Ridgecrest, California. Ang pangunahing suspect sa kasong ito ay si Daniel Gunnerson, isang lalaking minsang naging bahagi ng kanyang buhay. Sa isang maliit na bayan ng Kern County, California, isang malagim na krimen ang gumulantang sa buong komunidad at kumitil sa buhay ng isang batang babae. Si Daniel Gunnerson, isang 21 taong gulang na lalaki ay napatunayang nagkasala sa pagpatay kay Katie Pham na isang 21 taong gulang na Vietnamese American na kilala sa kanyang magandang personalidad at masayahing disposisyon. Hindi lamang nagdulot ng matinding dalamhati ang insidenteng ito sa pamilya ng biktima at sa tahimik na komunidad ng Ridgecrest, kundi nagbigay rin ito ng paalala kung paano kadaling magbago ang takbo ng buhay at kung gaano kahalaga ang pagiging mapagmatiyag. Ipinanganak si Katie Pham noong ika-4 ng Abril taong 2000 sa Ridgecrest na isang lungsod sa Kern County, California. Siya ang nag-iisang anak ni Thomas Pham at Jennifer Pham at kabilang siya sa ikatlong henerasyon ng pamilyang Vietnamese na naninirahan sa Estados Unidos. Kapag ngumiti si Katie ay kapansin-pansin ang dalawang malalalim na dimple sa kanyang pisngi at madalas siyang makita na nakangiti. Siya ay kilala ng kanyang mga kaibigan bilang Catherine at sa edad na 20, marami ang humahanga sa kanyang mabuting kalooban at positibong pananaw sa buhay. Noong nasa high school pa siya ay aktibo rin siyang miyembro ng cheerleading team. Bukod dito ay mahilig din si Katie sa horseback riding, paglangoy at pagpunta sa dalampasigan. Isa rin siyang tunay na mahilig sa mga hayop at madalas siyang maglaan ng maraming oras sa lokal na animal rescue shelter upang makipaglaro at mag-alaga ng mga aso at pusa. Pagsapit ng 2021, napansin niya si Daniel Gunnerson na 20 taong gulang din noong panahong iyon. Nag-aral silang pareho sa parehong high school sa Ridgecrest at sabay na nagtapos noong 2018. Ang ama ni Daniel ay mula sa Iceland habang ang kanyang ina naman ay may lahing Czech at katulad ni Katie. Halos ang buong buhay niya ay ginugol niya sa Ridgecrest, California. Gayunpaman, isang taon bago ang insidente ay namatay ang kanyang ina na isang profesional na cellist. Bagamat halos isang buwan pa lamang silang magkasintahan ay mabilis na nahulog ang loob ni Daniel kay Katie dahil sa kanyang kagandahan at masayang personalidad. Napansin ng kanilang mga kaibigan na tahimik at mahiyain si Daniel, ngunit nakikita rin umano sa kanya ang pagiging madaling magalit at ang pabago-bagong emosyon. May mga pagkakataong kalmado at magalang ang kanyang mga mensahe kay Katie, ngunit hindi rin nagtatagal ay mabilis siyang magalit. Sa isang pagkakataon, matapos niyang sunduin si Katie mula sa Las Vegas, labis siyang nainis nang mapansing may kausap ito sa telepono at hindi siya nabibigyan ng buong atensyon. Dahil dito ay mabilis at pabigla-bigla niyang pinatakbo ang sasakyan. Sa isa pang insidente, narinig ng isang kaibigan si Daniel na sumisigaw kay Katie sa telepono matapos nitong tumangging pumunta sa kanyang bahay. Habang tumatagal ay naging malinaw na tila may dalawang magkaibang ugali si Daniel Gunnerson at unti-unti ring lumitaw ang mga problema sa kanilang relasyon. Noong gabi ng ika-17 ng Mayo, isang araw bago ang trahedya, labis siyang nagalit nang makita ang isa pang lalaki sa bahay ni Katie. Nauwi sa matinding pagtatalo ang dalawa at habang magkausap sila sa telepono ay tinawag niya si Katie ng masasakit na salita at inakusahan itong hindi naging tapat sa kanya. Isang linggo pa lamang silang magkarelasyon nang mapagtanto ni Katie na kilala sa kanyang palakaibigan at malayang pag-iisip na hindi sila magkatugma. Ipinaalam niya kay Daniel na hindi na maayos ang kanilang relasyon. Wala na siyang kaparehong nararamdaman at nais na niyang magpatuloy sa kanyang sariling buhay. Labis na nasaktan si Daniel Gunnerson nang malaman niyang hindi pareho ang nararamdaman nila ni Katie at hindi nito tinanggap ang kanyang pagmamahal. Kinabukasan ay nagtungo siya sa bahay ng kanyang stepfather sa 900 block ng Skylark Avenue sa Ridgecrest. Nang makita ng kanyang stepfather kung gaano siya kalungkot dahil sa hiwalayan, hinikayat siya nitong humingi ng tawad kay Katie Pham. Dahil dito ay tumawag si Daniel kay Katie at nakiusap na bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon.
Matapos ang tila taus-pusong paghingi niya ng tawad at pagsisikap na maayos ang kanilang hindi pagkakaunawaan, pumayag si Katie na sunduin siya ni Daniel sa kanyang apartment at ihatid siya sa trabaho. Nalaman din ni Katie na matapos ang kanilang pagtatalo noong nakaraang araw, naging pabigla-bigla umano ang kilos ni Daniel hanggang sa ikabahala ng kanyang mga kaibigan. Sa isang pagkakataon ay ibinangga pa nito ang kanyang sasakyan sa isang pader. Dahil dito ay nag-alala ang kanyang mga kaibigan na maaaring may balak siyang saktan ang sarili. At tila naantig ang awa ni Katie sa sitwasyon kaya pumayag siyang sunduin siya ni Daniel at magpunta sila sa bahay ng kanyang stepfather. Kinaumagahan, 18 ng Mayo, may mga pintor na nagtatrabaho sa naturang bahay sa 900 Skylark Avenue. Sa kabila ng ingay ng kanilang mga kagamitan, nakarinig sila ng mga sigaw na nagmumula sa loob ng garahe. Makalipas ang humigit kumulang 1 oras, bumalik sila roon upang ipagpatuloy ang kanilang trabaho, ngunit isang nakakagulat na tagpo ang bumungad sa kanila. Nakita ng mga pintor si Katie Pham na nakadapa sa ibabaw ng isang kutsyon, magulo ang kanyang kasuotan at naging biktima ng isang matinding pag-atake. Habang sa malapit ay nakatayo si Daniel Gunnarsson na may dugo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sa pinangyarihan ng krimen ay nakita rin ng isang 24 inches ice axe na isang kasangkapang karaniwang ginagamit sa pagbasag ng yelo tuwing winter. Kaagad naman na rumisponde sa lugar ang mga investigador mula sa Kern County Sheriff's Office sa Skylark Avenue sa Ridgecrest. Ayon sa kanilang ulat, nagtamo si Katie ng malalawak na pinsala sa kanyang katawan kabilang ang matinding sugat sa likod ng kanyang ulo. Napag-alaman din nilang ang kanyang mga labi ay pinaghiwa-hiwalay. Nang tanungin si Daniel kung ano ang nangyari ay direkta niyang sinabi sa mga otoridad na siya ang pumatay. Nang usisain naman siya tungkol sa mga pinsala sa ulo ni Katie ay sumagot siya na hindi niya alam at baka hinampas niya ito gamit ang ice pick. Ayon sa mga investigador ay kakaiba ang ikinikilos ni Daniel habang siya iniimbestigahan. Gayunpaman ay naniniwala silang sinasadya lamang niya ang kanyang asal. Mula noon ay nanatili siyang nakakulong sa Kern County Detention Facility nang walang itinakdang piyansa habang nagpapatuloy ang proseso ng kanyang kaso. Ayon sa mga investigador, pinaniniwalaan nilang nilinlang ni Daniel si Katie Pham upang pumasok sa garahe. Doon umano siya nagsuot ng mga guwantes na kalaunan ay natagpuan sa pinangyarihan bago pa ulit-ulit na sinaktan si Katie sa ulo, leeg at mukha gamit ang ice axe. Lumabas din sa investigasyon na matapos mamatay si Katie, gumawa pa umano si Daniel ng isang labis na nakakabahalang gawain sa kanyang bangkay. Sa isinagawang pagtatanong, sinabi ni Daniel na wala siyang iniinom na anumang gamot. Gayunpaman ay inamin niyang gumagamit siya ng marijuana at wax, isang uri ng cannabis extract na may mataas na konsentrasyon. Nang tanungin siya ng isang detective kung nasa impluwensya siya ng droga noong mga oras na iyon ay direktang sumagot siya ng oo. Samantala, sinabi ng stepfather ni Daniel sa mga investigador na wala siyang nalalamang paggamit ito ng ipinagbabawal na gamot at wala rin siyang alam na mayroon itong anumang suliranin sa kalusugan ng pag-iisip. Kinumpirma rin niyang sandali pa lamang nagkarelasyon sina Daniel at Katie at noong umaga ng insidente ay sinabi mismo ni Daniel na nagkahiwalay na sila. Nagbigay rin ng pahayag ang step-aunt ni Daniel at kinumpirma niyang nakita pa niya sina Daniel at Katie na magkasama ilang sandali bago nangyari ang krimen. Gayunpaman, bago tuluyang umusad ang paglilitis, pansamantalang itinigil ang kaso upang masuri kung may sapat na kakayahan si Daniel Gunnarsson na humarap sa hukuman. Naglabas din ng pahayag ang tanggapan ng Kern County Public Defender's Office na siyang humawak sa depensa ni Daniel. Ayon sa kanila, bagamat napakalungkot ng pagkamatay ni Katie Pham, umaasa silang iiwasan muna ng publiko ang agarang paghusga hanggang sa ganap na masuri at maiharap sa korte ang lahat ng ebidensya. Idinagdag pa nila na maraming masalimot na bahagi ang kasong ito na kailangang pag-aralang mabuti. Noong Setyembre ng 2023, makalipas ang 2 taon mula nang mangyari ang krimen, nagsimula ang paglilitis kay Daniel Gunnarsson. Sa pagdinig ay tumistigo ang forensic expert na si Brooke Ramirez mula sa Kern Regional Crime Lab.
Ipinaliwanag niya na ang mga DNA sample na nakolekta sa pinangyarihan ay tumugma sa DNA ni Katie Pham. Nakakita rin sila ng napakaliit na dami ng DNA ng isang lalaki, ngunit hindi ito sapat upang makabuo ng malinaw na DNA profile. Sinuri rin ang ilang swab na kinuha mula sa katawan ni Katie at ayon kay Ramirez, wala silang natukoy na DNA ng lalaki o kaya naman ay napakaliit lamang ng bakas na maaaring mula kay Daniel Gunnarsson, ngunit posible ring hindi. Sa mismong paglilitis ay hindi inamin ni Daniel Gunnarsson na siya ang pumatay kay Katie. Iginiit ng kanyang abogado na si Lexi Blight na may mga posibilidad na may ibang tao ang pumasok sa garahe at umatake sa biktima. Sinabi rin niya sa hurado na walang ginawang sexual na paglabag ang kanyang kliyente laban kay Katie. Tungkol naman sa mga guwantes na natagpuan sa lugar, sinabi ni Blight na maaaring naiwan lamang ang mga iyon ng mga responding medical personnel marahil ng isang paramedic na nagtangkang tulungan si Katie. Idinagdag pa niyang wala ring natagpo ang DNA ni Gunnarsson sa hawakan ng ice axe sa mismong kasangkapan o sa iba pang ebidensyang nakolekta sa pinangyarihan. Bagamat may dugo sa katawan ni Daniel nang siya ay matagpuan, sinabi ng depensa na walang ebidensyang makapagpapatunay kung kailan siya pumasok sa garahe. Ayon kay Blight, posible umanong narinig lamang niya ang mga sigaw saka siya pumasok at doon na natagpuan ang katawan ni Katie. Question din ng depensa kung bakit pipili ni Daniel na isagawa ang pag-atake gayong may mga pintor na nagtatrabaho lamang sa labas ng garahe. Dagdag pa ng abogado, kung sakaling paniwalaan ng hurado na siya ang may sala, dapat ding isaalang-alang na maaaring wala siya sa maayos na kalagayan ng pag-iisip noong oras na iyon, kaya hindi umano nararapat na maharap siya sa kasong first-degree murder. Mariing tinutulan ng prosecutor na si Samantha Allen ang pahayag ng depensa na may iba pang taong pumatay kay Katie. Sinabi niya sa hukuman na nang matagpuan si Daniel, nasa loob pa rin ito ng garahe at patuloy umanong ginagawa ang mga ikinagulat ng mga nakasaksi. Binigyang diin niyang walang anumang ebidensyang nagpapakitang gumawa si Katie ng anumang bagay upang udyukan ang pag-atake. Ayon sa prosekusyon, selos ang pangunahing naging motibo ni Daniel Gunnarsson. Ayon sa mga ulat, labis siyang nasaktan sa kanilang paghiwalay at hindi niya maalis sa isip ang lalaking pinaniniwalaan niyang nakita niyang umalis sa bahay ni Katie. Bukod dito ay ikinagalit din umano niya ang mga mensaheng ipinagpapalitan ni Katie at ng ibang tao sa Facebook kahit matapos na ang kanilang relasyon. Isa rin sa mga tumistigo ang 33 taong gulang na si Nicholas Castile na isang bilanggo sa San Quentin State Prison na nagsisilbi ng kanyang sentensya kaugnay ng 3 kaso ng arson. Sinabi niyang nakasama niya si Daniel Gunnarsson sa Lerdo Jail sa loob ng humigit kumulang 3 hanggang 4 na buwan habang hinihintay nito ang paglilitis. Ayon kay Castile, madalas magkwento si Daniel tungkol sa magulong relasyon nila ni Katie Pham. Inamin umano nitong nawalan siya ng kontrol sa kanyang emosyon at sinaktan si Katie sa bahay ng kanyang ama. Idinagdag din ni Daniel na isa sa mga dahilan ng pagkasira ng kanilang relasyon ay ang kanyang paggamit ng droga. Bagamat hindi umano direktang inamin ni Daniel na siya ang pumatay kay Katie, sinabi ni Castile na inamin nitong nakapagdulot siya ng matinding pinsala gamit ang isang pickaxe. Ayon pa sa kanyang testimonya, hindi niya kailanman nakitang nagpakita ng pagsisisi si Daniel. Sa harap ng hurado ay sinabi ni Castile na ang tanging pagkakamali ni Katie Pham ay ang makipagrelasyon sa maling tao at iginiit niyang isang halimaw lamang ang makakagawa ng ganoong uri ng krimen. Samantala ay humarap din sa hukuman ang lola ni Katie na si Sheila Rockwell. Ipinahayag niya ang kanyang panghihinayang na wala na ang parusang kamatayan sa California at sinabi niya na kung may isang taong karapat-dapat dito ay si Daniel Gunnarsson iyon. Binanggit din niya ang 10 taong gulang na kapatid na babae ni Daniel at tinanong siya kung naisip ba niya ang magiging epekto sa bata ng paglaking may kapatid na nahatulan ng isang napakalupit na krimen. Tahimik lamang na sumagot si Daniel at sinabing sa totoo lang ay hindi niya alam. Hanggang ngayon ay patuloy na dinadala ni Thomas Pham, ang ama ni Katie, ang matinding sakit na iniwan ng pagkamatay ng kanyang anak. Madalas niyang isipin kung ano ang maaaring tumatakbo sa isipan ni Katie sa kanyang mga huling sandali
Habang ang lalaking halos 1 buwan pa lamang niyang naging kasintahan ay paulit-ulit umano siyang sinaktan gamit ang matalim na ice axe. Sa kanyang pahayag sa hukuman, sinabi ni Mr. Pham na naniniwala siyang nakaramdam si Katie ng matinding takot at kawalan ng pag-asa habang sunod-sunod siyang sinasaktan ni Daniel Gunnarsson hanggang sa tuluyang mawala ang kanyang buhay. Ibinahagi rin ni Mr. Pham ang matinding sakit na patuloy niyang dinadala sa pag-iisip sa mga ginawa umano ni Daniel Gunnarsson matapos kitilin ang buhay ng kanyang nag-iisang anak. Para sa kanya, mahirap unawain kung paano nagagawa ng isang tao na pumatay ng isang batang babae gamit ang ice axe at pagkatapos ay gumawa pa ng nakakabahalang bagay sa kanyang labi. Matapos ilahad ni na Mr. Pham at iba pang miyembro ng pamilya ang kanilang matinding kalungkutan at hinanakit, ipinataw ni Judge Brian McNamara ang hatol kay Daniel Gunnarsson na noon ay 23 taong gulang. Hinatulan siya ng 25 taon hanggang habang buhay na pagkakakulong kasama ang karagdagang 2 taon at 4 na buwan dahil sa first-degree murder, paggamit ng isang mapanganib na sandata at paglapastangan sa labi ng isang tao. Tinanggihan din ni Judge McNamara ang argumento ng depensa na nagsasabing kumilos si Gunnarsson dahil sa matinding emosyonal na pagdadalamhati o distress. At habang binabasa ang hatol, 3 babaeng miyembro ng hurado ang hindi napigilang maluha. Samantala ay nanatiling tahimik si Daniel Gunnarsson habang ipinapahayag ang desisyon ng hukuman. Wala siyang ipinakitang anumang emosyon at ang kanyang walang ekspresyong tingin ay nagbigay ng malamig na impresyon sa isa sa pinakamabigat na sandali ng kanyang buhay. Pagkatapos ng sintensya, naglabas ng pahayag si Kern County District Attorney Cynthia Zimmer. Ayon sa kanya, kahit ang mga prosecutor na matagal nang humahawak ng mga kasong pagpatay ay labis na nabigla sa nangyari. Idinagdag pa niya na ang mga karahasang mahirap ipaliwanag ay nararapat lamang tumbasan ng naangkop na parusa, kabilang ang habang buhay na pagkakakulong upang maibigay ang hustisya at mapanatili ang kaligtasan ng tao. Sa isang candlelight vigil na dinaluhan ng daan-daang tao, emosyonal na nagsalita ang ama ni Katie at sinabi niyang ang tanging nagbibigay sa kanilang pamilya ng kaunting kapanatagan ay ang kaalamang naibigay ang hustisya para kay Katie upang makapagpahinga na siya ng payapa at unti-unti ring makabangon ang komunidad ng Ridgecrest. Si Katie Pham na kilala sa kanyang natatanging ngiti at malalalim na dimple ay nawala sa napakaagang edad. Ang kanyang pagpanaw ay nag-iwan ng matitinding lungkot hindi lamang sa kanyang pamilya at mga kaibigan, kundi maging sa mga taong minsan pa lamang siyang nakilala. Naaalala ng kanyang ama na bata pa lamang si Katie ay likas na siyang mausisa at matapang. At habang siya ay lumalaki, naging masipag siyang kabataang babae na hindi nawala ng pag-asang makamit ang mas magandang kinabukasan sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Samantala ay emosyonal ding ibinahagi ng kanyang lola ang mga simpleng pangarap ni Katie. Nais lamang daw nitong muling makapag-horseback riding, makahanap ng bagong trabaho at makapaghanda para sa pagpasok sa kolehiyo. Idinagdag pa niya na 10 minuto pa lamang matapos ipanganak si Katie ay nasilayan na niya ito at mula noon ay itinuring na nila itong isang napakahalagang biyaya sa kanilang pamilya. Aniya, ang bawat sandaling nakasama nila si Katie ay isang alaalang habang buhay nilang iingatan. Hanggang ngayon ay nananatiling hindi pa rin maunawaan ng pamilya ni Katie ang matinding kalupitang ginawa ni Daniel Gunnarsson. Para sa kanila, si Katie ay isang mabait, mapagmahal at mapagmalasakit na tao na laging handang tumulong sa iba. Bilang pag-alala sa kanyang buhay, maraming donasyon ang ipinadala sa Animal Rescue Shelter kung saan siya madalas magbolontaryo at mag-alaga ng mga inabandonang hayop. Doon niya ipinakita ang parehong pagmamahal at kabutihang loob na ibinahagi rin niya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Gayunpaman, hindi pa doon nagtapos ang kasong kinaharap ni Daniel Gunnarsson. Matapos ang pagkamatay ni Katie, isang babae ang lumapit sa mga otoridad at inakusahan siya ng sexual na pang-aabuso na umano'y nangyari noong 2016 hanggang 2021. Batay sa mga record ng korte, naharap si Daniel sa siyam na mabibigat na kasong may kaugnayan sa sexual na krimen laban sa menor de edad.
Kabilang dito ang mga paratang ng hindi naaangkop na sexual na gawain laban sa batang wala pang 14 na taong gulang, sexual na gawain laban sa batang wala pang 10 taong gulang, at pagtatago ng mahigit 600 larawan na nagpapakita ng sexual na pagsasamantala sa mga menor de edad. Ayon sa ulat ng Kern County Police, sinabi ng nagreklamo sa mga investigador na pinilit umano siya ni Daniel na gumawa ng mga hindi naaangkop na sexual na gawain at isinailalim sa oral sex. Kalaunan, muling humarap si Daniel sa hukuman kasama ang kanyang abogado at hinatulan ng 24 na taong pagkakakulong kaugnay ng kasong iyon. Ang sentensyang ito ay ipatutupad lamang matapos niyang pagsilbihan ang nauna niyang parusa sa pagpatay kay Katie Pham. Sa huli ay naharap din si Daniel Gunnarsson sa pananagutan sa kanyang mga ginawa. Bagamat wala na si Katie Pham, nananatiling buhay ang kanyang kwento bilang paalala kung gaano kahalaga ang pagiging mapagmatiyag sa isang relasyon at kung gaano kahalaga ang sama-samang pagprotekta sa mga taong maaaring nasa panganib. Maraming salamat sa inyong panonood at ako si Miss Theory at dito ay ibinabahagi natin ang mga totoong kwento ng krimen at trahedya, hindi lamang upang maunawaan ang mga nangyari, kundi upang makapulot din ng mahalagang aral at magsilbing paalala na ang pag-iingat at kamalayan ay maaaring makapagligtas ng buhay.